Matapos ang pag-iimbestiga ng DOJ sa nangyayari sa diumano'y kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, na diskubre nitong Huwebes na umabot sa 19 na minor de edad sa SBSI ang kinasal sa mas matatandang miyembro. Ibinahagi ni DOJ Secretary Boying Rimulya matapos ang ginawang pagpupulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa kanilang sariling investigasyon sa Surigao del Norte. Ayon sa kalihim, 19 na dalagita ang may mga common law relationship o nagbubuhay mag-asawa kahit hindi kasal o live-in sa mga matatandang miyembro ng grupo. Iginiit pa ng kalihim na walang bisa ang kasal na isinagawa sa loob ng grupo dahil hindi ito kinikilala ng batas, dahil hindi basta maaaring ikasal ang sino man dahil sa umiiral na age of consent at age of marriage sa ilalim ng Civil Code. Dahil dito, maaaring patawan di umano ng kaso at mawalan ng parental authority ang mga magulang ng mga minor de edad kung mapapatunayang sila'y naging tulay para sa pagpapakasal ng kanilang mga anak. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa Senado na kung saan haharap muli ang na-contempt na si Senyor Aguila. Who are in common law relationships. We're talking about teenagers from 18 down na common law wives sila ng mga adults doon sa Socorro. Yung ating programs of government like the 4Ps at sa iba pang mga bagay-bagay na pwedeng maging kasangkutan ng mga kontrobersiya tungkol sa buhay ng mga bata. And we found out there were 19 children who are who are in common law relationships. We're talking about teenagers from 18 down na common law wives sila ng mga adults doon sa Socorro. Yun nga, we have to look at it holistically from the point of view of how we can control the scenario. But I cannot reveal everything now kasi may mga approaches po ang batas na hindi namin pwedeng ipaalam. But ang end goal po natin is to be able to take care of these children. Nag-aasawa sila nagbubuhay mag-asawa na wala namang kasal. Yan ang tinatawag na common law. Parang live-in relationship. Pero ito yung mga bata na many of them below 18 na involved in a common law relationship. May mga lalaki rin, may 3 lalaki na minors na with adults naman na babae. Possible na batas po yung nalalabag? Marami ho yan eh. Child and Youth Welfare Code, yan po ang under the Civil Code natin, sa Civil Code natin. Yan po yung talagang tinitingnan natin. Tsaka marami, Revised Penal Code, provisions of special laws, na tinitingnan natin kung paano maalagaan itong mga bata. Ano yung pinagpuwersa po sila? Hindi, alam mo, isa nga sa ironic na pag-uusap namin kanina, parang ignorance is bliss. Pero, ang findings ng DSWD kasi, ang lakas ng level of malnutrition, mga bata malnourished, hindi maganda ang buhay nila. But because they know no other life, parang masaya sila. Hindi mo masabi, no, kung bakit ganon. So it's really a matter of looking at it holistically, na sila ay maging healthy community of people, na paano natin sila ililid doon, saan nagkulang ang gobyerno, saan dapat gumalaw ang gobyerno. So yun po ang naging gist ng usapan namin. So I cannot venture on some of the actions we have to take kasi we will be telegraphing our punches. That came under discussion, and that's one of the things that we are asking the DepEd to address kasi nga marami sa kanila ay nasa 4Ps pero hindi na sila pumapasok. They're under alternative learning, and we have to examine the extent of the alternative learning kung talaga natututo yung mga bata. Kasi nga very irregular yung setup eh. You're talking about an area, na protected area, under yung environment niya, na mayroon po mga settlers, may program ang government, pero iba ang nangyari at nagkaroon ng kulto.
Ito yung pinaka-unique feature dyan eh. So we have to be able to correct it properly through the passage of time, through the cases we are studying, the cases we'll be filing, and the cases filed already. Yun po, it's a holistic approach to the problem at Socorro. Failure of government, failure of governance happens in many corners of our country. Yung hindi nararating ng gobyerno na maayos. Ito yung ating pinag-aaralan na problema na dapat probably maging halimbawa sa buong bansa. Kasi marami talaga tayong mga liblib na lugar na hindi nasa-serve na maayos ng gobyerno. In fact, nung panahon ni Pangulong Duterte, ito yung mga nahanap nila ng mga liblib na lugar na binigyan nila ng atensyon dahil sa insurgency na nangyayari sa mga lugar na yon. Ngayon, hindi lang insurgency pinag-uusapan natin. We're looking at the welfare of children. So we're going a step further. But yung naging thesis kasi noon ng LCAC is that many of these communities were not served properly by government. That's why people went their own way and decided na magrebelde sila. Ito, hindi lang yun eh. Ito, yung mga bata nagiging nawawala sa landas. Marami ho tayong mga natututunang leksyon dito pag hindi kompleto ang serbisyo ng gobyerno sa mga communities. Marami tayong liblib na lugar sa Pilipinas na mga sitio na minsan talagang underserved talaga. Kagaya nito, sa Socorro, ang pinakamalapit na eskwelahan, 3 kilometrong lakad bago sila makarating sa eskwelahan. So, doon pa lang, palalakarin mo ng 3 kilometro ang bata, hindi halos 1 oras naglalakad niya sa umaga para lang makapasok. Pag hindi nakakain na maayos yan, anong gagawin yan, di ba? And yun nga, yung ating tinitingnan, kasi unique talaga eh, very unique ang configuration niya, dahil siya ay isang protected area. May ibig sabihin, walang land titles dito. Everything is government property. Protected area to. But the unique situation is, dumami na yung settlers. So now, we have to look at all the legal relationships within para ma-solve natin yung problema ng Socorro. By SBSI. It's a comprehensive approach we're taking. Kaya kasama ang PNP. Kaya nag-survey na. The DSWD brought 165 people para mag-survey, para matapos kagad. Believe ako kay Secretary Gatchalian, tinulungan kami kanina. Siya talaga yung umaksyon from the last meeting. He brought 165 people from the DSWD, many of them are social workers. So nakagawa sila ng parameters of health na kinakailangan ng community at ng mga bata. Ano yan, kasama yan sa studies sa surveys na ginagawa natin. Kasi case study to, no? It's a very unique case study na talagang kinakailangan na magkaroon ng complete government, holistic government approach. Sabi nga namin ni Secretary Gatchalian, the bundle of social services that have to be given to them should be complete kasi yung malnutrition, wala silang health benefits, walang benefit of vaccination or immunization. Yung malnutrition lang kasi is a big matter. But this was also already the observation of the United Nations nung nagsimula tayo mag 4 Peace program in the year 2006, if I was not mistaken, or 2005, nung sinimulan natin itong pamimigay ng tulong sa mga kabataan so that they remain in school at meron tayong feeding program sa mga schools. Kasi nga, we end up with malnourished children who have lesser chances of success if they remain malnourished. Protected naman sila. We expect more of them to be witnesses when summoned by the courts kasi nag-case build up pa. Our prosecutors are busy building up the cases so that we will be able to render the protection to give the protection needed by the children. Ano to eh? It does not happen overnight eh. You should imagine that among the parties that have to be charged, apat pa lang yata na didemanda. So we're still busy building up the cases para malatagan talaga na maayos yung dapat palatagan ng kaso. DSWD ang functionally under our system of government. The DSWD is the one that has a special desk and special facilities and special budget for cases like this. Walang visa yun eh, kasi unang-una void yan sa batas natin. You cannot marry off somebody who does not have
the requisites to be married. Kasi meron tayong age of consent, meron tayong age of marriage, meron tayong kinakailangan na solemnizing officers. Meron po yan na mga, may batas tayo dyan sa civil code natin, tsaka sa family code. It's part of our legal system. Kaya, parang ano yan kasal-kasalan kung tutuusin. Kasi nga, I don't even know if Socorro has kung meron silang authority to solemnize marriages, no? Hindi ko pa natatanong yon. That's a question I failed to raise. But we will find out from our prosecutors kung merong registered dyan na pwede talaga magkasal ng tao.